Breaking news mga kabayan, BrahMos missile idideploy ng Pilipinas sa Palawan. Ayon sa pinakabagong balita mga kabayan, nasa proseso ngayon ang Philippine Navy para ilagay ang shore-based anti-ship missile sa Palawan. Posibleng maglalagay din ang Amerika ng mga missile system tulad ng Nemesis o HIMARS bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines. Good news number 2, Amerika magtatayo ng 2 proyekto sa Palawan. Ang mga proyektong ito ay para sa Pilipinas. Gagawa ang Amerika ng mga Philippine Coast Guard Maintenance Facility at Repair and Fuel Depot para sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para hindi na kailangan pang bumalik ng mga barko sa Maynila para sa anumang pagsasaayos o pag-refuel. Ikatlong landing platform dock ng Philippine Navy ipinakita ng Indonesia at malapit na itong mabuo. Ito ay mas mahaba at armado ng iba't ibang armas para sa depensa. Barko ng Netherlands na naglayag sa West Philippine Sea, nilapitan ng helicopter ng Chinese Navy. Japan, ile-level up ang alyansa sa Pilipinas. Ipinakita din ng Japan ang kanilang ginawang pakikilahok sa balikatan ngayong taon sa Pilipinas. Depensa ng Palawan palalakasin pa ng Pilipinas at sa tulong ng mga kaalyado natin. Philippine Navy maglalagay ng shore-based anti-ship missile sa Palawan. Ang Philippine Navy ay humingi ng clearance mula sa lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City para i-deploy ang shore-based anti-ship missile system. Sa kasalukuyan, ang BrahMos missile na nabili ng Pilipinas sa India ang siyang itinuturing na shore-based anti-ship missile ng bansa na pinapatakbo ng Philippine Marine Corps. Ito ay planong ilagay na hukbong dagat ng Pilipinas sa Palawan para palakasin ang coastal defense ng bansa, lalong-lalo na yung nakaharap sa karagatan ng West Philippine Sea. Dahil sa malawak na operational range ng BrahMos missile, makakapagbigay ito ng malakas na saklaw sa halos buong area ng Palawan, maging sa mga lokasyon kung saan merong mga detachment ang Armed Forces of the Philippines at oil at gas operation ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Pilipinas na mag-deploy ng shore-based anti-ship missile sa iba't ibang strategic points ng bansa. Hindi lang yan mga kabayan, posibleng maglagay din ang Amerika ng kanilang Nemesis na isang anti-ship at land attack missile at iba pang sistema para suportahan ang mga puwersa ng Pilipinas laban sa anumang banta ng China. Kasalukuyang patuloy ang koordinasyon sa lokal na gobyerno ng Palawan, pero malakas ang suporta mula sa national government ng bansa bilang bahagi ng defense posture sa West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Palawan, okay ba sa inyo ang paglagay ng mga gamit militar ng Armed Forces of the Philippines tulad ng BrahMos missile para sa depensa? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Good news number 2 para sa Palawan, dahil ang Amerika ay nakatakda ring magtayo ng 2 mahalagang proyekto sa Palawan para sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ito ang Philippine Coast Guard Maintenance Facility at Repair at maging Fuel Depot. Ang Philippine Coast Guard Maintenance Facility, ito ay isang boat maintenance repair center para sa mga patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Ang Joint Airfield Fuel Depot naman na gagamitin ng Philippine Coast Guard at Philippine Armed Forces. Magbibigay ito ng mas mabilis na resupply ng fuel para sa mga barko at aircraft na nag-ooperate sa West Philippine Sea. Makakatulong ito sa mas mabilis na repair ng mga barko ng Philippine Coast Guard na madalas masira dahil sa mga pangharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Palalakasin ang sustainability at endurance ng Philippine operation sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng patuloy na pagpalakas ng US at Pilipinas Defense Cooperation sa ilalim ng ADCA at iba pang agreements. Good news number 3 mga kabayan, ikatlong pinakamalaking barko ng Philippine Navy na kasalukuyang ginagawa sa Indonesia, malapit ng mabuo. Grabe, sunod-sunod ang mga bagong gamit militar ng Pilipinas. Ang LD-603, ang ikatlong landing platform dock ng Philippine Navy at ang unang barko sa bagong batch ng 2 improved LPD na inorder ng Pilipinas sa Indonesia ng taong 2022. Ito ay may haba na 124 na metro. Mas mahaba ito ng 1 metro kaysa dating mga LPD at meron itong mga armas para sa depensa ng nasabing barko ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, nilapitan umano ng helicopter ng Chinese Navy ang Royal Netherlands Navy Frigate na HNLMS De Ruyter habang naglalayag ito sa West Philippine Sea. Ayon kay Royal Netherlands Navy Commander, ang kanilang komunikasyon sa Chinese Navy ay limitado lamang. Hindi naman ito nagpakita ng anumang agresyon sa barkong pandigma ng Dutch Navy. Dagdag pa ng Royal Netherlands Navy Commander, kinumpirma ng Chinese Navy kung sino sila at ano ang kanilang pakay at pagkatapos ay umalis din ang nasabing helicopter
helicopter. Ang pagbisita ng HNLMS De Reuters sa Maynila ay bahagi ng kanilang paninindigan sa maritime security, freedom of navigation at palalimin pa ang relasyon at kooperasyon sa Pilipinas. So we went to Surabaya. We passed east of Borneo. So we went to the Southern Sea, the Sulu Sea, and then south of Palawan to the Palabak Strait. And that's when we entered the South China Sea. And from there we went up to Manila. As you asked, our interaction with the Chinese Navy was really limited. We were approached by a helicopter, but that was really professional on both sides. They just came to see who we were and left again. What did they say specifically? They asked who we were, and we replied, and that was enough. How many times did it happen? Only one. Just one. Yeah. Did they claim that it's their territory? No, not that we heard of. One that's on the table. We are considering all options. I think for us, we have an Indo-Pacific strategy as the Netherlands. I think we consider this region crucial. Stability and security in this region is also important for the Netherlands. So that's why we are considering all options, and I think the frigate visit is a first step. Japan, palalakasin pa ang pakikipag-partner sa Pilipinas. Dati, isang diplomatic relationship lamang. Ngayon, nakahanda ang Japan na gawing comprehensive strategic partnership ang ituturing nito sa Pilipinas. Sa katunayan, inilabas ng Japan ang partisipasyon ng kanilang militar sa panahon ng Balikata exercise sa Pilipinas ngayong taon. Panoorin ang video. Laban Pinas.